Hello everyone! Sana okay po kayo dyan. Happy New Year na po pala sa inyong lahat. Kahapon po yata, nung isang araw or kahapon po ata yun, nagulat po ako sa sa sinabi ng asawa ko sa akin na imbis kami po yung personal na mag-grocery, magpapadeliver daw po siya dito sa amin. So, like I said, nagulat po ako, sabi ko, bakit ka magpapadeliver? Kasi pwede naman po kaming, kami na lang po yung pumunta doon po para mas makapili po ng, okay po na mga kailangan po naming pamilihin. Ang niya po sa akin sinagot ay daw po, wag na, mas okay na lang na magpa-deliver po kasi daw po, ngayon, maraming tao, siksikan daw po sa grocery. So, parang napaisip po ako, napatanong ako po sa kanya, bakit naman siksikan, na po, tapos na po yung holiday, yun nga pong Christmas at saka nga po New Year's. New Year kasi po, pagka mga ganun po, talaga pong siksikan po. Kaya dito po sa amin or sa diyan po sa atin or kahit saan man pong lugar siguro ganun po yun. Maraming tao pong namimili. But like I said, tapos na nga po yung holiday kaya parang hindi ko po mag-gets or maintindihan kung bakit niya po sinabi na marami daw pong tao siksikan. And then sabi niya, kasi bukas, which is today po yun sa amin, or dapat kahapon po yun, sabi niya po sa akin. Kasi mag-aano raw po rito sa amin, babagyo po ng yelo. Tapos napaano po ako sa kanya na, talaga, kasi parang wala pong sign na ganun. Malamig nga po, pero hindi ko po na maggaganon po, po sa amin, snowstorm. So sabi ko po sa kanya, kailan yun? Sabi niya, bukas po. Which is kahapon po dapat yun. Tapos kahapon po, sabi niya po sa akin, anyway, ayun nga po yung dahilan na hindi po kami yung personal po na nag-grocery. Instead, nagpa-deliver lang po kami. And then, sabi niya nga po, kahapon daw po yung uulan ng yelo. So, kahapon, umulan nga po ng yelo, but hindi po masyado. So, sabi niya, umulan ng yelo, pero hindi naman masyado. Kasi nga po, yun nga po yung ina-expect po namin na sobrang uulan po ng maraming yelo. Kasi nga po, snowstorm. Dapat babagyo po ng yelo. So, iniisip ko, baka, kasi minsan ganun po yun sasabihin babagyo, tapos, hindi naman po. So, nung naano ko po na konti lang po yung yelo, natuwa po ko. In a way, natuwa, and then, medyo din po ako, yung parang, kasi po, kapag ganito po yun, kaya po ako natuwa na yung sinabi nga po ng mister ko na konti lang po yung yelo, inisip ko hindi na po matutuloy yung bagyo. Kasi po, ko po na, yung parang, na po ako sa mga yung mga hayop po na nasa labas po. Kasi po meron pong, sabi ng asawa ko, sabi niya, huwag kang lagi ko po kasing inaano sa kanya, dahil may mga usap po dito sa amin, yung mga deers, gano'n. Na po ako, nawo-worry, na gano'n. Huwag po sana kayong ma-aware doon sa akin. Hindi ko lang po minsan iwasang hindi po like isipin po yung mga nasa mga
mga ano ba to, mga forest po na mga ano, na mga hayop nga po, like yung mga usa, ganon, or yung kahit ano man po. So sabi niya, huwag kang mag-worry kasi yung mga usa na yan, may mga ano daw po yun, makapal na balahibo. So, hindi ko man po maiwasan na ma-worry, but alam po ng asawa ko yung sinasabi niya, kaya parang okay po ako doon. But sabi ko po sa kanya, paano ako yung, ako diba minsan, bumibili tayo ng ice cream, tapos may nakita tayong pusa, iniuwi pa nga kako natin yun. Trinay po namin isakay sa kotse, tapos yung pusa nakikipag-away po siya sa amin. Kasi nga po, wild po siya. So, inano po namin yun, trinay po namin siyang dalhin dito para po hindi siya masagasaan. Kasi po dito sa may amin, ano po, yung mga farm po dito sa amin. Kaya parang may chance po siya na hindi po siya masagasaan, ganun. Kasi nga po yung mga, like I said, ano po dito sa amin, like karamihan po mga taniman. So, hindi po masyadong maraming nagda-drive dito sa amin. Not po doon sa, hindi po katulad doon sa napaghanapan po namin sa kanya, na yung nga pong bumibili kami ng ice cream, tapos nahanap po namin yung pusa na yun. Marami po doong ano, mga sasakyan. Kasi nga po downtown po yun doon po yung karamihan ng mga pamilihan. Hindi po katulad dito sa lugar namin, ano po, mostly mga bahay lang po. Ganun po. So, kasi po dito sa amin, like, kung yung mga shoppingan, iba lang po yun. Hindi po halo-halo, hindi po pwedeng halo sa mga, ano po, yung bahay, ganun. Iba lang po yung tirahan ng tao, yung pinagtitirahan namin. And then, iba lang po yung mga ano, establishment po para po sa mga ano, like negosyo, gano'n, like kainan, or kung ano man po, etc. So, doon po namin siya nahanap, yung pusa na yun. Kaya, na ano po namin, tinatry po namin na i-save siya na hindi po sana siya masagasaan. And then, pagdating po namin dito, gagawin po sana namin, ilalagay po muna namin siya dito sa garahe. Pagbukas po namin ng pinto, pagbukas po ng mister ko ng pinto ng sasakyan namin, nakatakas na po yung pusa. And then, trinay po namin siyang ano, kasi nga ano po namin sana siya dito sa garahe ng mga ilang days, ganun. Tatry po sana namin ihanap po siya ng matutuluyan niya. Hindi po kasi dito sa amin pwede sa loob ng bahay, may mga aso po kami. Baka po sakmalin siya, gutay-gutayin. Kaya inisip namin, lalagay muna namin siya sa garahe, and then mag-iisip po kami kung kanino po namin siya pwedeng like doon sa isa ko pong anak or dalawa ko pong anak na malapit lang din naman po dito yung bahay. But like I said, before po namin nagawa yun, nakatakas na po yung pusa. Trinay po namin hanapin, hindi po namin siya mahuli or hindi na namin nakita. So like I said, dahil mga taniman naman po dito, hindi po madalas yung mga nagda-drive dito sa amin. Kumbaga mga kapit bahay lang po namin yung mga dito, nagda-drive po ng mga sasakyan. Kami lang po. So kaya hinayaan ko na lang po. Inisip ko siguro naman po magiging okay po siya, kasi dito po sa ilang kapitbahay namin may mga po dito, nag-aalaga po ng pusa. So bali, yun nga po yung yun po yung dahilan na parang nung sinabi nga po nung asawa ko na may bagyo, tapos na po namin, hindi po masyadong umulan ng yelo, natuwa po ko. For a reason nga po na sabi ko, hindi masyado pong lalamigin o giginawin yung mga katulad nga po ng pusa na yon. And like yung iba pa pong kasi may mga magala rin po rito mga aso, yung mga
Minsan naniligaw po sila or inaano na lang, inaabandon na po ng mga may-ari, ganon. So, yun po yung parang ikinawo-worry ko. Like I said, wag po sana kayong maano sa akin na but like I said, iba-iba po kasi tayo ng isip or ganon. So, but yung ano ko po, naiisip ganon na ano po ako sa yung mga galang mga hayop. Like naawa po ako kasi nga po sobrang lamig po. Baka po may chance po na mamatay po sila pag hindi po sila nakahanap po ng yung yung place po na hindi po sila lalamigin. Ganon. So, ayun po. And then, yun naman pong isa ko pong sinasabi na natutuwa din naman po ako kapag umuulan ng yelo kasi po nakakaano po kasi yun minsan. Parang nakaka-entertain. Yun na lang po yung sasabihin kong words kasi yun nga po, hindi naman po araw-araw umuulan dito ng yelo. So, pag may mga ganun pong chance, minsan, pupunta po kami sa labas, lalo na yung apo ko po, minsan nagpi-play po kami, gumagawa po kami ng kung ano lang po yung namin maisipang gawin dyan, maghabulan, or gumawa po ng snowman, katulad po dun sa mga na-post ko pong may mga ilang videos po yata ako na makikita nyo na gumagawa po ako kami ng snowman po. So, ayun po yung dahilan na minsan na po ako yung na tutuwa na nag-i-snow po. And imbis po puro green po yung nakikita. Kasi pag summer, syempre po, ganun po yun. Mga damo, mga buhay po yung mga puno. Ngayon naman po na winter po sa amin, wala pong mga damo. And wala rin pong mga dahon yung puno kasi po natutulog po yun ngayon. Summer pa po yun, bali sa April pa po magsisitubo yung mga dahon ng mga puno. Doon po sila magigising. April, ganun. So, like I said, yung summer po at yung winter, magkaiba po. Kasi pag summer, like I said, parang sobrang green ng paligid. And then, para maiba naman po, ngayong winter, yung paligid po, hindi na po green, puti or white kapag po nag-i-snow sa amin. Kaya parang nakaka-happy din po kahit paano. So, yun po yung dahilan. Ayun po yung dahilan na, like I said, hindi po kami nag-grocery kahapon. Magpahatid lang po yung asawa ko dito kasi nga po daw sa bagyo na darating. Kaya sobrang marami raw pong nag-grocery. But anyway po, kanina po paggising ko, napaisip ako na totoo pala na na may bagyo na ibig ko pong sabihin natuloy nga po pala yung bagyo. Ayun po yung ko. So, kaninang siguro mga 10:30 po ako nagising. 10:30 and then maybe na po sa amin ngayon. Baka 4 o'clock na po sa amin ngayon. So, 10:30, nakita ko pong umulan na po pala ng yelo. But, baka po nag-start po yan umulan ng yelo kagabi pa nung natutulog po kami. Kasi, parang kumakapal na po ito eh. And so, ito na po yung bagyo na nagkatotoo nga po na sabi ng mister ko may bagyong darating. So, ito na nga po yun. Makulimlim po sa amin ngayon. Pakita ko pa sa inyo. Na po, labas po tayo dito. Ayan po si Ganda, oh. Si Ganda, nag-watch po siya ng Ito po si Ganda, mahilig po ito mamintana eh. Nagtitingin po siya dyan sa sa labas.
Yan po si Ganda. Mahilig po siyang mamintana. Tingnan niyo po yung mga ibon o kaya po yung mga rabbit. So, ayan po. Like, sa nakalagay po sa ano ng pinto namin, let it snow. Let it snow. Nag-snow po talaga today. Tapos na yung Christmas at New Year. But ayan po siya. Ganda, you can go there. So, ayan po. Ito po yung sa harapan po ng bahay namin. Po. Sobrang hangin. Yung po doon na nakikita nyo po na yan. Yung po doon, tuturo ko po ng kamay ko yan doon. Ano po yan? Yung po yung sinasabi ko pong taniman. Malawak po yan. Hanggang doon po sa ano. Kung saan po yung dulo ng bahay doon. Hanggang dito po sa dulo nito. Ganun po kalawak yung taniman na yan. Kaya ini-expect ko po yung pusa. Kasi may mga ano daw po dyan, yung mga maliliit na daga na kumakain po ng mga tanim. Kaya yun po, naisipan po namin na dito po namin dalhin yung pusa imbis po doon sa may downtown. Baka po kasi masagasaan nga po. Ito pong mga daan namin na to. Ano po yan? Pinapala po yan. May ano po, may truck po na nagpapala po ng yelo. Ano po, ngayon wala pa po siya. Kanina po nagpala. Kasi nakita ko po siya kanina dito po sa banda rito. Sa bahay po na yan na may coaching green. Nakaparada po siya kanina dyan. Tapos, ngayon, wala pa pong nagpapala. Ito rin po dito mga daanan namin dito. Para makapasok ka po dito sa pinto namin. Kami po yung kusang nagpapala. Kasi kapag hindi po pinala, pag apak mo po dyan, malulubog ka po. Malulubog po yung sapatos mo, mababasa. Ay, ang lamig. Sobrang lamig. Try ko pong palakihin. Ang lakas po ng hangin. Ang lakas ng hangin. Oh, lakas po tayo rito. Kayang lakas. Sobrang lamig po. Pasensya na po kayo sa akin. But ayan po yung ganyan po yung ano pag bumabagyo po. Punta naman po tayo sa likod po ng bahay po namin. Ang lamig. Ito po yung nandito po ako sa loob ng bahay. Yan po si Ganda. Yan. Kami po ni Ganda. Ang bantot mo, Ganda. So, yan po yung ano namin, table po namin sa labas. Pag may ano po, may party po dito sa amin, minsan dyan po kami sa labas. Like pag mga ano po na mga paputok days. Sa atin po January, sa amin po July. Ano po yung tawag nun sa amin, 4th of July. Ano po yun ng holiday po namin dito sa amin. So, dyan po kami tumatambay. So, ngayon, ayan po. May puno po ng yelo yung mga ano. Yung lamesa nga po. So, ayan po siya. Papalabasin ko po si Ganda. Ganda, you wanna go outside? Ayan po si Ganda. Buti na lang may damit siya. Go! Hurry up! Go! Lalamig po si Ganda. Come in! Hindi niya po kaya. Ayan po si Ganda na ulanan ng yelo.
Ay, pupunta po siya doon. What are you doing? Uy! Kutsera tong babaeng to. Try po natin palakihin para makita nyo po kung gaano po kalalaki yung butil ng ng snow. Ngayon po, ano po siya, parang powder lang po. Parang pulbos lang po siya kalalaki. Minsan po kasi parang gabutil po ng popcorn, yung lutong popcorn. So bali, ayan po. Doon po si Ganda, naglalakwatsa po siya. Ganda, come on! Makain po siya ng snow. Si Ganda po, ano po siya, yung aso po yan na yung parang kaya niya pong umano sa lamig. Andun po siya sa garden namin, ang nagkukulit po siya. Naghahanap po yata yan ng kamatis or kung ano man pong makukutkot niya doon. Ganda, come on! Ito, nilalamig na po siya. Come inside! Hello! Come here! Come here, Ganda! Ang kulit po ni Ganda. Salamat po sa panonood niyo po. Ito po si Ganda, oh. Ganda, did you freeze? Hindi po basa po yung ano niya ng snow. Anyway, thank you po ng marami sa inyo. Ingat po kayo. Happy New Year po ulit sa inyong lahat dyan. Sa atin nga po pala, di ba, pag sinasabi po nila, June tag-ulan, daw po nagdadala ng swerte. So, bali, ito po yung first snow po ng year 2025 sa amin. So, like, ano ka na rin po yun, yung parang, uulitin ko lang po yung imbes na June, nagdadala po ng swerte, yung tag-ulan. Sana ito po magdala po ng swerte sa ating lahat. Itong first snow po ng year 2025 po sa amin. Ano lang po yun, yung parang inano ko lang po, ginawa. So anyway, thank you po ulit sa inyo. Ingat po kayo. Bye po.